Gandang gabi muli, mga tagapakinig. Welcome back sa Romansa Diaries, kung saan ang mga kwento ay unti-unting umiinit at ang damdamin ay mas lalong lumalalim sa bawat sandali. Ngayon, itutuloy natin ang kwento ni na Marco at Alona kung saan ang katahimikan ng gabi ay nagsisimula ng magsalita sa paraang hindi nila inaasahan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nagbago ang routine namin. Ako sa sala, siya sa kusina, may hawak na baso ng juice bago matulog. Pero may kakaiba na. Mas nagiging sinasadya ang bawat galaw niya. Isang gabi, napansin ko ang suot niya. Isang soft beige na blouse na bahagyang nakabukas sa itaas, na parang hindi sinasadyang maglalantad ng kanyang makinis na balat. Kapag siya'y yumuyuko para ilapag ang baso sa mesa, may sandaling nahuhuli ang aking tingin at tila hindi na niya iyon tinatago. Hindi siya nagsasalita tungkol dito, pero ramdam. Marco, pwede mo bang hinaan yung TV? Tanong niya habang papalapit. Lumapit siya sa akin at sa sobrang lapit, naamoy ko ang banayad niyang pabango, malambing, nakakakalma, pero may kakaibang init. Oo, tita, sagot ko, medyo natigilan. Ngumiti siya. Hindi yung simpleng ngiti lang, kundi yung may kasamang tingin, na parang may gustong ipahiwatig. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo siyang nagiging malapit. Minsan, sa tabi ko na siya umuupo. Minsan naman, napapansin kong mas pinipili niyang magsuot ng mga damit na mas humuhulma sa kanyang katawan. Mga dress na dumadampi sa kanyang baywang. Mga tela na sumasabay sa natural niyang kurba. Hindi iyon bastos, pero hindi rin inosente. Isang gabi, suot niya ang isang manipis na satin top, kulay navy blue at fitted na pantalon. Umupo siya sa tabi ko, halos magkadikit ang aming mga balikat. Ang lamig no, sabi niya, habang marahang hinihimas ang kanyang braso. Medyo po, sagot ko. Bigla siyang bahagyang lumapit pa, na para bang naghahanap ng init. Hindi ko alam kung sinasadya, pero hindi rin siya umaatras. Sa bawat galaw niya, mas lalo kong napapansin ang kanyang presensya, ang kumpiyansa niya bilang babae, ang paraan ng kanyang paghinga, ang marahang pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib sa bawat sandali. Hindi ko na kayang umiwas. Sang gabi, hindi na ako nakatiis. Nagkatinginan kami, matagal. Hindi tulad ng dati na agad akong umiiwas. Ngayon, nanatili ako. At siya, hindi rin umiwas. Bakit ganyan ka makatingin, Marco? Tanong niya, mahina ang boses. Napalunok ako. Wala po. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ka marunong magsinungaling. May kakaibang lambing sa boses niya. Hindi nakakatakot, pero nakakapanghina. Dahan-dahan niyang inabot ang baso ng juice sa mesa at sa simpleng galaw na iyon, parang mas naging mabagal ang oras. Hindi mo kailangang umiwas, dagdag niya. Parang may pintong unti-unting bumubukas. Simula noon, hindi na pareho ang mga gabi. Mas matagal na ang aming usapan. Mas malapit na ang aming pagitan. At sa bawat sandali, mas malinaw ang isang bagay. Hindi na lang ito simpleng pakikisama. Hindi na lang ito pag-aalaga ng isang byuda sa pamangkin ng kanyang asawa. May init, may pagnanasa, at pareho namin iyong nararamdaman kahit wala pang umaamin. At dito muna nagtatapos ang part 2 ng ating kwento, mga tagapakinig. Kung saan ang mga simpleng tingin ay nagiging mensahe at ang katahimikan ay nagiging simula ng isang bagay na hindi na mapipigilan. Sa susunod na bahagi, ano ang mangyayari kapag tuluyan ng mabasag ang hangganan? Kung nadama ninyo ang init ng kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilig at magpapainit ng inyong gabi.